Patuloy ang ginagawang pagprotesta ng ilang grupo sa labas ng St. Gerard Construction Compound sa Pasig. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Kayla Makantan. Kayla, tapos na ba ang protesta at kumusta naman? Sherin, sa mga oras na ito ay tapos na nga ang isinagawang protesta na Akbayan Party at Youth Against Corrupt na tumagal ng mahigit kalahating oras. Bukod sa mga placards, may mga nakakostume din ng multo na may mukha ni na Sara Descaya at Wawa Builders Representative Mark Alan Arevalo. Sigaw nila, tukuyin at sinilin ang mga certified kurakot. Sherin. At sa pagkakataong ito, may mga pulis na bang nakabantay? Cheryl, simula naman kahapon, meron ng mga nakadeploy mula sa Pasig PNP matapos din manawagan yung kanilang tagapagsalita na si Attorney Samaniego na magbigay nga ng seguridad dito sa area, hindi lang daw para sa mga diskaya, pero maging dito na din sa buong komunidad. Bukod dito sa harapan ng gusali, Cheryl, meron ding mga tent na nakabantay sa kanto ng F. Manalo. Cheryl. At ano ang sagot ng kampo ng Diskaya dito sa mga isyong ang ibinabato sa kanila? Cheryl, sa ngayon inaasahan natin na mamayang hapon haharap yung kanilang tagapagsalita na si Attorney Samaniego, pero nasabi niya kahapon noong nauna na nga itong protesta mula sa mga biktima ng kalamidad at iba pang environmental groups na nagulat at natakot yung pamilya Diskaya sa nangyaring protesta at panawagan nila na sana raw idaan sa maayos yung kanilang mga panawagan at wag naman sa karahasan. So ngayon, Cheryl, ngayong araw aasahan natin na may update din na maibibigay si Attorney Samaniego kaugnay nga doon sa kaso na isasampa doon na sa mga naunang nagprotesta kahapon. So may legal, kinonfirm yan na mayroon silang hakbang na legal action? Yes, tama ka doon, Cheryl. Noong nakausap natin siya sa kanyang panayam kahapon, sinabi niya sa atin na talagang magsasampa sila ng kriminal dito nga sa mga organizer ng rally, pero hindi pa lang sila sigurado kung ano yung mismong ikakaso at hindi pa rin kasi natin nakuha directly mula kay Attorney Samaniego kung ano yung mga ipa-file na kaso, pero meron tayo nga napanood na kanyang panayam na sinasabi niyang malicious mischief and alarmment scandal nga itong mga kakaharapin itong mga organizers ng rally kahapon, Cheryl. Kahapon ay noong yung mga naunang nagprotesta, ang sinasabi ay may mga pulis naman around the area at ang ipinatupad ay maximum tolerance. Ano ba yung explanation nila ng kung ano yung maximum tolerance? Kasi ay, gusto lamang natin na maiwasan din yung dahas, yung ganitong klase din ng behavior na umabot sa punto na talagang nakapag-vandalize sila, nakapagtapon ng putik. Ano yung naging aksyon ng pulis when nung kasalukuyang ginagawa yun ng mga nagpoprotesta rin? Tama, Cheryl, no? Nung kasalukuyang nangyayari yung pagbabato ng putik at iba pang activity ng mga protesters kahapon, na-respond naman etong Pasig PNP, yun nga lang, tapos na yung actual na pagbato nung dumating sila. At nung dumating sila at kinausap nila itong mga rallyista, sinabi naman nila na bibigyan lang nila ng 10 minutes para mag-disperse at sumunod naman itong ating mga nagra-rally. At ayon sa kanila, ito daw, Cheryl, kasi yung creative daw na paraan nila para maipakita kung gaano sila kagalit, no? Kaya nga nang hiningan din natin ng komento yung kaninang mga rallyista kung ano yung naging reaksyon nila dahil nagbigay din ng statement si Mayor Vico kaugnay doon sa nangyaring rally kahapon na sana nga raw hindi na masundan ng mga violent na pagkilos at nasabi nila na ganito na nga raw kasi sila kagalit dahil matagal naman na raw ang korupsyon at ngayon mas pagbibigyan lang o mas napagtutuunan na lang ng pansin kaya hindi na raw nila makontain kung ano man yung kanilang mga nararamdaman at kung gaano nga sila kagalit dito sa mga kurakot na involved sa ating mga issue ngayon, Cheryl. So klaruin natin, Kayla, noong dumating yung mga pulis, tapos na yung pagbabato ng putik at yung pag-vandalize. Yes, Cheryl, tama, no? Kasi mabilis lang din yung nangyaring pagbabato dito mismo sa ating dito sa aking mismong likuran, no? Dito sa kanilang gate at yung maging pagba-vandalize, mabilis lang talaga nangyari ito dahil nagkaroon din naman sila ng maikling programa pa bukod nga dito sa kanilang ginawang pagbabato na simbolo raw, no? Yung putik na dinanas daw bilang mga survivor din ito ng kalamidad, gusto nila na maramdaman din daw nitong mga kontratistang mag-asawang Diskaya
yung kanilang pinagdaanan na pwedeng epekto rin, no, nitong ang mga maanumalyang flood control projects, Cheryl. Susundan pa raw ba ng mga militanteng grupo yung kanilang protesta dyan sa St. Gerard Construction? At ano rin ang sinabi nila na iba pa nilang aksyon, pati ba yung ibang contractors ay gagawin nila ito? Yes, tama ka dun, Cheryl, no, ayon sa kanila simula pa lang daw ito ng kanilang pangangalampag. At sabi nga nila kung itong mga contractors at public officials ay kayang-kayang ibulsa yung kaba ng bayan, kayang-kaya rin daw nilang maningil at mapanagot itong mga sinasabing involved. Sabi nga nila, kaya this, di ba this kaya? Yun yung kanilang sinisigaw kanina. Kaya asahan daw na hindi rito matatapos yung kanilang pagkilos at kung may mga ginagawa pa daw na construction, madaliin na daw dahil pupuntahan daw nila, susuyurin daw nila itong mga anomalyang proyektong ito, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Kayla Makantan.